Balik kalsada ang mga tsuper hindi para pumasada kundi para magprotesta. Muli nagtigil pasada ang mga transport group para iparating ang kanilang galit sa walang prenong mega oil price hike. At live mula sa Mandaluyong, may express report si Rainiel Pawid. Rainiel, ano ba ang sitwasyon sa mga oras na ito? Ruth, nagpapatuloy nga yung dalawang araw na nationwide tigil pasada na ikinasa nitong iba't ibang transport group na pinangunahan rin niya ng Manibela at ng Piston. Yung ilan nga sa mga nakausap natin na tsuper ay tila nawawalan na rin ng gana sa pamamasada dahil nga dito pa rin sa mag-iisang buwan ng sunod-sunod na serye ng big time oil price hike dahil yung nakikita nila o yung kinikita nila sa kalsada ay sakto lang daw panlaman nga doon sa kanilang mga tiyan. Yung ilan nga ay kinukulang pa doon sa pagbaboundary. Kaya naman yung ilan sa mga nagpapatuloy na nagpoprotesta dito sa mga kalsada, sinabi nila na makikiisa sila dito nga sa isinusulong nitong Piston at ng Manibela na magpatuloy pa itong tigil pasada hindi lamang ngayong Huwebes at Biyernes dahil nakausap din natin kanina si Manibela Chairperson Marval Buena at sinabi niya na yung tigil pasada na ito ay hindi lamang daw talaga ngayon dahil nga technically nagsimula pa ito kahapon dahil marami sa kanilang mga miyembro kahapon pa lamang ay hindi na nga pumasada. Ang sabi nila magkakaroon pa ng isa pang round ng dialogo sa pagitan ng mga transport sector leader para naman ikasa yung panibago pang transport strike matapos lang yung Holy Week. Balikan natin yung sitwasyon ng mga tsuper dahil ang ilan sa kanila ay nagpaplano na rin na bumalik nga sa kanilang probinsya dahil gutom na rin yung inaabot nila dito. At kung apektado yung mga tsuper, apektado rin yung araw-araw na galaw ng mga commuter. Pakinggan natin yung pahayag ng ilang driver at ng ilang commuter. Ito po, naantala yung gahe namin papunta trabaho. Walang masakyan na jeep papunta sa trabaho namin. Kung magkano lang naiabot ng driver ko, 500, 600, ganun, yun na lang, tinatanggap ko na lang. Yung ang isang driver ko, nag-boundary, 300. Ruth, sa buong Metro Manila ay nagbigay naman ng libreng sakay itong ang DOTR, MMDA at yung ilang mga LGU. At bukod dito sa mga tsuper at commuter route, yung ilang mga terminal gaya dito sa Mandaluyong na pinuntahan natin, may mga nakapalibot yan na mga maliliit na negosyo gaya na lamang ng mga kainan. Maging yon naging domino effect na maging daw sila ay nalulugi na dahil yung ilan nga doon sa kanilang mga parokyano o yung mga tsuper na laging ang kumakain ay tinitipid na rin daw yung kanilang kinikita. Halos yung mga 3 beses kumakain sa kanila ay swerte na raw kung pupunta pa nga ng isang beses sa isang araw. Ruth. Rainiel, ito ay nationwide transport strike. May balita ba sila or report kung marami ang nag-participate dun sa ibang probinsya kaya dito sa kanilang strike? Ruth, kanina nakausap natin si Manibela Chairperson Marval Buena at sinabi niya nga sa atin na mukhang na-hit nila yung 500,000 from the PUV sector na sumama nga doon dito nga sa tigil pasada na ito dahil sa kanilang estimate doon pa lang sa mga tsuper 200,000 na yung makikibahagi at yung 300,000 plus ay mula naman doon sa ilang pang mga sektor gaya na lamang ng mga trucker, tourist bus na driver, yung mga UV at yung mga motorcycle taxi driver. Yung mga UV express driver, marami rin sa kanila yung nakibahagi nga dito sa tigil pasada. Pero route dito sa may Mandaluyong, yung ilang mga jeepney sa ating likuran ay babiyahe pa rin sila ngayong maghapon. Yung karamihan sa kanila, nakausap natin, sinabi nila na kukuha lamang sila nung pangkain dahil gustuhin man nilang sumama ay malalagot naman daw sila sa kanilang mga misis ko walang maiuwi nga ngayong araw na to. Yan pong express report ni Rainiel Pawid live mula sa Mandaluyong City. Mga kapatid, Ruth Cabalpo, para sa mabilis na pasada ng mga balitang dapat niyong malaman, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.